Okay. Just to let you know, tayo po ngayon ay naka-broadcast live sa internet. Ustream.tv/channel/TGLI. So marami nanonood sa atin ngayon. In fact, I think we have viewers from even from overseas ngayon. So, dito po kayo para mapanood nila kayo. Sabihin natin sila May Nicolas, nanonood sila sa atin sa Cavite ngayon. Sina Ben sa Davao, nanonood sila sa atin ngayon. Manang Natalie, huwag ka magagalit sa akin Kasi si Manang Natalie, yung itsura niya before, at bigisag. Kami yung bigisag. Namumutla. At saka, lagi siyang nangihina at lagi natutumbayan eh. Ngayon, sabi ko sa kanya, gagawin nga kitang testing. Sabi ko kay Manang hindi naman dago. Dahil sa kagustuhan ko gumaling si Ate Natalie. Wala akong pambili, biser. Hindi, libre ito. Di ba meron naman tayong libreng gamot galing kay Congressman Agabaw, sabi ko sa kanya. Mag-teachers natin sa kanya. Ako na mag-defense sa'yo, sabi ko. So, binigyan ko siya ng Picure. O, si Manang Natalie kasi, lagi kong binibiro yan pagdating umaga. Manang Natalie, manang salang hilin nga ko signature. Wala kayo. Bago ka, alala na kasama si Lolo San Pedron, kuna kanya na madhimit sabi niya. Kahit po pa'y taglaing haman, aglaing ka, sabi ko sa kanya. Hanggang kahit din Ganyan ko kamal si Manang Natalie, makulit ako. Kasi, alam niyo po yung parang halaman na ilang taon o ilang araw na hindi nabiligan. Ganun po itsura niya yung Manang Natalie. O, kilala niyo po. Sino nga kilala kay Ate Natalie? Kayo po, lagi sa hospital kasi nakukonfine yan eh. Nakukonfine lagi sa may SIGA. Ayan, yung ating social worker. Alam niya yan. So, sabi ko, Manang Natalie, inom ka ng moringa at saka Picure. So, up to now po, nagte-take si Manang Natalie para sa kanyang maintenance. Pero tingnan nyo ngayon, ang ganda na ni Manang Natalie. Kaya po, hindi po ako nagkamali na naging mega stockist ng TGLI dahil ang dami pong natutulungan. Pinagtatawanan po talaga ako, mga sister at brother. Dahil sabi sa akin, ano ba pinagagawa mo? Ganoon sa akin. Pero sabi ko, dahil ako'y malakas ang aking paniniwala sa produkto ng TGLI, ginawa ko ito. Nag-invest ako ng konti. Sabi ko, maski po yung asawa ng ating Assistant District Engineer, na si Ate Nelly, yung kanyang husband. Sabi mo Ate Nelly, yung kanyang sa Ate Nelly po yung kanyang husband ay nag-i-insulin. Makulit ako nung dumating yung produkto ng Jampirin. Sabi ko, Ate, subukan mo itong Jampirin. Napakainam daw ito sa mga diabetic patients, sabi ko. Subukan mo. Malay mo, pagdating ng panahon, maging district engineer ka. Sabi ko sa kanya, kaya awag mong pababayaan yung sarili mo. Sabi ko kay Ade, kasi lagi namamasyal yun si Ade. Dahil marami silang project ni Kuya Gigi. So, yun. So, hopefully, gagaling na siya. Ano ba Ate Nelly ang naging papangumawit na Good afternoon po sa lahat. Siya po ang asawa nating Assistant District Engineer sa Isabel ng DPWH. Sa kagustuhan ko po na kasi yung bisay ko nagkasakit po siya since January. Talagang kung akala ko siya wala na talagang kasi nakita ko talagang hinang-hina siya. Gusto ko siyang gumaling kung ano-ano mga food supplement ang mga inano ko, mga
kung hindi na nakakayang sabihin talagang mga ano, ha? Oo, lahat. Ang sabi nga po niya sa amin, kila Insan, kila ano, punta ka sa kwarto, para na siyang pharmacy kasi sa dami ng mga food supplement at mga ibang ano. Eh ngayon, napasyal sa kila ma'am. Tinanokan siya ng jumperin. Tapos sabi niya, Mami, huwag mo nga muna inumin yung ano, ito lang muna. Sabi ko, Daddy, hindi. Huwag mo lang inumin mo, pero iyan mo din yung mga ano. Hindi, itry mo ko. Sabi niya, basta itap mo muna lahat yung mga ano, dito tayo mag-concentrate. Ngayon, binigyan nila uli kami ng Picure and Sampacure. Tsaka yung isa pa, meron ba? Moringa. Pero yung moringa, hindi ko pa tinatry. Yun lang muna, ano. Eh ngayon narinig ko. Lalo kung ano, kaya sa loob ko kami, na-stop ko lahat at ito nga dito ako mag-concentrate. Maraming salamat po sa inyo. Napakagaling na experience natin dito. Palakpakan po natin. Thank you so much, Miss Marilyn Nagabaw. Palakpakan din po natin si Miss Marilyn. Okay, mga kaibigan, tayo po'y maraming natikilig na testimony. And these are people that you know. Alam niyo na siya ay, sabi niya, parang lantang halaman. Nakikita niyo, paragi sa ospital. Dahil doon kayo nagtatrabaho. Now she's very much different. Okay? Yung asawa niya, nag-i-insulin, may diabetes, napapagong buhay. Yung may thyroid kanina, ipapakita ko sa inyo mamaya may study kung paano nakakatulong ang Moringa Olivera panlaban sa may thyroid problem. Okay, balik po tayo sa ating discussion. It increases glucose and lipid metabolism. Ano ba ibig sabihin ng glucose? This is sugar in the blood. If this is not metabolized, magkakaroon ng sakit ng tao. Ano tawag sa sakit na yun? Diabetes. Kapag na diabetes, magkakaroon pa ng maraming sakit ang tao. Sakit sa kidney, sakit sa high blood, maputulan ng paa, di ba? Mabulag. Those things can happen. Okay? Now, it also increases the metabolism of fats. So that fats will not be stored in the body. It can be utilized, no? Para hindi tataas ang ating, hindi tayo magkaka-high blood. Now, this work demonstrates for the first time that oral administration of penicillin alone influences glucose and lipid metabolism. Okay? Ngayon, dito ko pinapakita kung paano nag-metabolize ng lipid at ng glucose ang Moringa Olivera, no? Halimbawa po, nakita niyo itong glucose in the blood, yung maliliit na tundok. Yun yung sugar. Okay, na sugar. Sa diabetic, napakaraming sugar masyado. Kaya yan ay nagpapara sa kidney natin. Kaya na nasisira ang kidney natin. Nangangailangan ng dialysis. So, when this increases the metabolism of glucose, natatanggal yon and the cells are able to use the sugar at tayo ay nagiging mas malakas. Dahil yung sugar na yun are converted into energy and converted into what? Nagagamit yun for the growth and repair ng mga cell tissues. Kaya nagiging mas malakas if the sugar is properly utilized. Nakakatulong daw ang Moringa Olivera. At nakakatulong din ito para sa, well, if we metabolize the fat, makatulong din siya naturally sa weight reduction. Yan, no? Ito po, pakita ko lang halimbawa ng isang ugat na punong-puno ng cholesterol na unmetabolized. Kaya tumataas ang pressure dahil kapraso na lang yung daanan. Kung sa highway pa, kung nag-traffic, dahil maraming nag-illegal parking, so traffic pati dugo. Alam niyo po yung sinasabi na bypass? Meron po kayo na mag-aanak na bypass na paano ba yun? Sa puso, maraming ugat. Sa ugat doon, halimbawa, isang ugat ay naparahan na ng cholesterol. Hindi na makakadaloy. So, kumuha ng ugat sa ibang lugar ng katawan at ilalagay doon parang flyover para makakadaloy ulit ang dugo sa kanila. May sasabi, nagpara ang puso. Okay? Kapraso lang naman na ugat yun eh. So, iba-bypass. Iba, naka-triple bypass, quadruple bypass. Ibig sabihin, ang dami ng flyover sa kanilang mga puso. Yan ay may iwasan by using Moringa Pure Plus. Because tumutulong ito sa meron siyang
anti-hypercholesterolemic effect. Meron siyang effect para matanggal yung cholesterol at may iwasan natin ang marami pang sakit. May iwasan ang mga operation. Well, meron ba kayong choice? Ako mahilig ako magbigay ng choice. Kung mayaman kayo, gusto nyo magpa-opera, okay lang. Di ba? Pa-bypass na lang kayo, maraming beses, okay lang. Eh, sino ba dito ang gusto magpa-bypass kahit libre? Sige, ako na lang magbibigay ako ng offer sa inyo. Free heart bypass! Kumain kayo ng maraming cholesterol. Pag inatake kayo sa puso, libreng bypass. Sino may gusto? Libre lang ha? Ayaw na pa rin. O may free pa kayo. Private room, may free nurse pa kayo. Gusto nyo, ICU pa. Ayaw na rin lalo. Diba? Ang solusyon lang simple. Mayaman ka o mahirap ka. Ayaw natin magpo-opera hanggat maaari, di ba? So, pwede natin gagawin ay Moringa Pure Plus. Matanggalan yung para. Okay na po ba yung second option natin? No? Okay. Yung first option, free operation. I-ICU pa kayo, kahit isang buwan kayo sa ICU, ang daming tubo-tubo, nakadugtong, libre. It balances lipid profile. Yan. Kasi meron tayong good cholesterol, may bad cholesterol. Kailangan nakabalanse lamang yan. Ay, ito, yung sa thyroid hormones natin. Yun ang mention mo, bakit mamagaan ang todo rito? Dahil hindi nagbalanse ang kanyang thyroid, no? The role of Moringa oleifera leaf extract in the regulation of thyroid hormone in adult male and female, no? The role of Moringa oleifera in the regulation of thyroid hormone was studied. Ano ang nangyari dito sa pinag-aralan na ito? Ano naging resulta? It is suggested that the lower concentration of this plant extract may be used for the regulation of hyperthyroidism. Hyperthyroidism, yung overactive ang kanilang thyroid, nakatulong ang Moringa oleifera din. Merong isang nangyari niyan dun sa Labor Hospital, at doon sa Manila, Labor Hospital, dun sa may Katipunan Avenue. Alam niyo yun? Ang dami-daming pasyente ron. Meron tayong isang distributor from, I think from Kogyo siya. May kapitbahay siya. Kumarin niya talaga. Sumabog yung goiter. Sumabog na. Na 50-50 nasa Labor Hospital. Oxygen, lahat-lahat. At malabo na sumabog niya yung goiter, Eh, matigas ang ulo nung kumarin niya na distributor natin. Hindi ko masasabing gawin niya, pero ganito ginawa niya. Sinuksan niya isang capsule ng Moringa Pure Plus, hinalo sa tubig. Mahirapan kayong tunawin yun kasi may fiber yun. Hinalo niya ng hinalo, kasi unconscious yung patient At ayaw naman bigyan ng doktor, makulit yung kumarin niya. Kumarin ko yan, ayaw ko mamatayan. Kinasapakat pa yung anak niya. Pinabantayan sa pinto at din-wrapper sa bibig. After a few days, okay na niya, nagtotong it's na daw ulit yung kanyang kumarin. Dahil lang ito pinatakpatakan niya ng Moringa Pure Plus. Nandiyan? Meron tayo isang pasyente dito na may case ng goiter. Hi, would you like to share your experience with us? Come on down. Again, marami tayong nanonood ngayon sa atin, watching us online. And I would like to greet all of you. Nandito po tayo ngayon sa Santiago, Isabela doing this product lecture. And we would like to thank all of you for joining us online. At ganoon din po, napapanood nila tayo ngayon. Ano pong pangalan nila? Elsa Quiros po. Ano pangalan? Elsa Quiros. Okay. Ano po naging condition nila before? Nagkaroon po ako ng hyperthyroidism. Meron po ako ng toxic goiter po. Okay. Tapos, nagpa-biopsy po ako dito. Ang result po ng biopsy ko is follicular tumor. Okay. Then, naka-schedule na po ako sa Veterans Hospital. I-schedule ako ng operation. Hindi lang natuloy kasi kulang ako ng isang bag na dugo. Kasi doon magdodonate po tayo ng 2 bag na dugo din. Umuwi ako sa kakukulit po ni Kuya Efren Lagusa. Siya po kasi yung nakasama ko sa Cabanatuan, nagkita kami dito sa Santiago. Then, kinulit-kulit niya ako, sabi niya, huwag ka nang magpa-opera, mag-picture ka muna.
Sabi niya, hindi na. Sabi ko kasi schedule na naman